Pinagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa libro ng Mateo, sa Mateo 17, at tayo dadako sa talatang 14 hanggang 21. So, hihilingin ko po muli na kayo po'y tumayo at magbigay pugay tayo sa banal na kasulatan mula sa Mateo 17, 14 hanggang 21. Nang dumating sila sa napakaraming tao, lumapit sa kanya ang isang tao. Lumuhod sa harapan niya at nagsabi, Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalaki, sapagkat siya ay may epilepsya at lubhang nahihirapan, sapagkat madalas siyang bumabagsak sa apoy at sa tubig. Dinala ko siya sa iyong mga alagad, ngunit siya ay hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus at sinabi, O lahing walang pananampalataya at napakasama, hanggang kailan ko pa kayo makakasama? Gaano katagal akong magtiti sa inyo? Dalhin ninyo siya rito. Sinaway ni Jesus ang demonyo at lumabas ito sa bata. Gumaling ang bata ng oras ding iyon. Pagkatapos ay lumapit ng sarilinan ang mga alagad kay Jesus at sinabi sa kanila, Bakit hindi namin iyon mapalayas? Sinabi niya sa kanila, Dahil maliit ang inyong pananampalataya, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung mayroon kayong pananampalataya na kasinlaki ng butil ng binhi ng mustasa, sasabihin ninyo sa bundok na ito, lumapit ka roon mula rito at ito'y lilipat. At sa inyo ay walang hindi maaaring mangyari. Ngunit ang ganito'y hindi lumalabas, kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Manalangin po muli tayo. Panginoon, humihingi po kami ng tulong upang kami po ay bigyan nyo ng aralin sa hapong ito. Ang aking po mga kapatid na naririto, kasama na po ako, ay sari-sari ang binibitbit ng mga pagsubok, mga suliranin na gustong isangguni sa inyo. Sana, Panginoon, sa banal na kasulatan na namutawi na mismo sa labi ng Panginoong Jesus, kami po ay bigyan mo ng kalinawan sa kanya-kanya naming mga kalagayan. Paglinawin mo aming isip at mga puso at bigyan mo kaming lakas na makasunod. Sa pangalan ni Jesus, amen. Makakaupo na po kayo. Kung natatandaan nyo, last week, ang ating leksyon ay yung tinatawag sa English na the Transfiguration. Yung pagpapakita ni Jesus ng kanyang sarili na tinatawag na glorified form. Ano? Ito yung tinatawag natin na magiging anyo ng bawat Kristiyano pag tayo ay kinuha na sa langit. Alam niyo po ba yon na pag kinuha na tayo ng Panginoon, yung tinatawag na second coming o yung ikalawang pagbabalik, o kaya pag ikaw ay nasawi bilang Kristiyano, bago dumating yung ikalawang pagbabalik, you will be in glorified form. Ibig sabihin, itsura mo pa rin, ikaw pa rin, ngunit ikaw ay walang bahid. Kung may pimple ka ngayon, makinis. Siguro medyo matangkad ako ng konti, kamukha ako na si John Lloyd. Mas gwapo pa siguro ako sa kanya doon. Yung glorified form, ito po yung anyo mo pa rin, ngunit ito na yung bago mong katawan na hindi namamatay. Sinabi natin noon, yung mga pumunta sa impyerno, meron din silang eternal body na hindi nasusunog at hindi nauubos na kinakain ng uod. Hindi ba napag-aralan natin yan? Ngunit ang mga mananampalataya, merong glorified body. Yung ating napag-aralan last week, ipinakita ni Jesus sa kanyang mga disipulo yung kanyang glorified form o sulyap ng ikalawang pagbabalik. Bakit niya ginawa yon bilang review? Sapagkat dito sa Matthew 17, halos magtatatlong taon na tayo sa buhay ni Jesus. Halos itong ating takbo sa Mateo, halos sabay na sabay dun sa takbo ng oras ng panahon na ginugol ni Jesus dito sa lupa. At sa panahong ito, marami nang ipinakita si Jesus at itinuro sa kanyang mga alagad, ngunit dumadami na rin ang oposisyon. Inihahanda ni Jesus ang kanyang mga alagad sa matinding oposisyon ng buhay Kristiyano. Malapit nang ipako si Jesus. Sinabi niya sa kanyang mga alagad na sinasabi niya rin sa atin na ang buhay ng Kristiyano, although garantisado, although siguradong kasama mo si Jesus, although ikaw ay pupunta sa langit, ay punong-puno ng pagsubok, punong-puno ng paghihirap,
punong-puno ng sakripisyo at lagi kang gagamitin ng Panginoon para sa iyong ikalalago at kanyang ikaluluwalhati. Ngunit katulad din ng mga disipulo, minsan hindi tayo nakahanda sa ganyang maliwanag na pagtuturo ng Panginoon. Kaya ang ginawa ni Jesus, binigyan sila ng tinatawag na preview. Huwag kayong manghihina ang loob. Ipapakita ko sa inyo ang sulyap ng ating kahahantungan, yung tinatawag na eschatology, end times. Pero, mangyayari yan sa 2,000 years na, hindi pa bumabalik si Jesus. Ano? Pero, nung pinag-aralan natin last week, ipinakita niya yung preview o yung sulyap. Kaya ano ba nangyari last week? Doon sa ating chronicle, makikita nyo, doon sa ating bulletin, na nakita ng mga disipulo si Jesus na nagluningning yung muka na parang araw. At yung katawan niya ang liwaliwanag. Tapos, lumabas si Moses at saka si Elijah na nagre-representa ng buong Biblia, the law and the prophets. Tapos, dumagundong ang langit. So, napakaliwanag si Jesus, yung glorified form niya. At nagsalita ang Diyos Ama na nagsabi, ito ang aking anak, pakinggan ninyo at sunurin ninyo siya. Tapos biglang nawala yung liwanag. Ito ay isang pagpapakita ng kapangyarihan at yung tunay na anyo ng Diyos na si Jesus para ma-encourage yung mga disipulo na sinabihan ni Jesus na siya'y mamamatay sa krus upang tubusin ang kasalanan ng sanlibutan at ang mga disipulo ay magiging kasangkapan din at magagamit sa pamamagitan ng paghihirap para sa pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon. Napakaganda pong sulyap niyan para sa atin. Ginawa ni Jesus na ipakita sa kanila yan at isalaysay sa atin sa banal na kasulatan para sabihin, kahit ang buhay mo bilang Kristiyano ay punong-puno ng pagsubok, punong-puno minsan ng paghirap, minsan hindi mo mapaliwanag, Christian ka na nga, may mga problema ka pa rin, sapagkat yan talaga ang kalakalan. Sapagkat ang Kristiyanong mayroong problema, ngunit tumatawag pa rin at lumuluwalhati sa Panginoon, yan ang klase ng tao na talagang nagbibigay luwalhati sa Panginoon ng Diyos, sa pangalan ng Diyos. Sapagkat makikita ng mga tao sa mundo na ang ating pananampalataya ay hindi sa salita lamang, kundi tunay na nagbibigay lakas sa atin at nagkakaroon tayo ng pagkakataon na magamit ng Panginoon. Nung umakyat sila sa bundok, nangyari iyon, makikita mo medyo lumakas na yung loob nila. Jesus Christ is about to leave. Malapit na siyang, ilang buwan na lang, mapapako na siya sa krus. Inihahanda sila ng Panginoon na magsosolo na sila sa ministeryo. Pagkatapos ng transfiguration, o pagbabago, pagpapakitang tunay na anyong Diyos ni Jesus, ang susunod na kabanata, ito na, itong binasa natin ngayon, ay isang aralin o pagtuturo patungkol sa pananampalataya. So tamang-tama yung pagsusunod-sunod niya. At ito ay leksyon para sa mga Kristiyano na katulad ko at katulad mo. Sapagkat minsan kahit tayo Kristiyano, kahit alam natin kung sino ang ating Diyos na makapangyarihan, minsan nanghihina pa rin ang ating loob dahil sa mga suliranin, mga problema. Nanghihina ba ang loob mo paminsan-minsan? Yes. At alam ng Panginoon yan. At maraming mga katuruan sa Bible nakadisenyo para ikaw ay patapangin, para ikaw ay magkaroon ng mahabang lakas. Hindi itinatago ng Biblia na those who will live godly lives will suffer persecution, pero punong-puno ito ng mga aralin kung paano tayo magiging matatag, matibay, at punong-puno ng pagtulong ng Panginoon. Kaya ang titulo po ng ating aralin sa hapong ito ay pananampalatayang nagtitiwala. Pananampalatayang nagtitiwala. Para yata yung title mo, Pastor EJ, kabaliktaran. Parang hindi bagay. Parang yung bang tinatawag na pangit na pogi. Yung misis ko, wala siya dito, kaya ikukwento ko siya. Nililigawan ko yan nung high school pa kami. Yung kanyang kaibigan ko rin. Sabi ko, ano sabi sa akin ni Jaja? Ano ka daw? Pogi ka, pero medyo pangit.
Parang Maginoon, medyo bastos. So parang ganun yung ating title. Pananampalatayang nagtitiwala. Bakit parang redundant? Meron bang pananampalatayang hindi nagtitiwala? Hello? Naantok yata kayo ha. Hello? Hi? Ayan, buhay pa, buhay pa. Okay, bakit? Meron bang pananampalataya hindi nagtitiwala? Meron. Marami po. Maraming believers na nag-aastang unbeliever. Nakuha nyo? We say we believe, pero pagdating ng unos ng buhay, problema sa relasyon, sa anak, sa asawa, we act as if we don't believe. We believe only in the mouth. Kaya nga sabi sino ba yung nagsabi? Ako'y nananampalataya sa isip, sa salita, at sa gawa. But some people hindi ganun. Sa salita lang. Ano ba yung pananampalataya na hindi nagtitiwala? Ito po yung ehemplo ng ating pag-aaralan ngayon. Tinunto ng Panginoon para malaman ng mga disipulo na yung faith nila mahina. Hindi para sila ay sumbatan, ngunit para sila ay tulungan. At kung paano tinuruan sila, tuturuan din tayo ng mga salita ni Jesus. Sapagkat marami sa atin, yung ating pananampalataya, matibay lang pag lahat maayos. Di ba, lagi ko kinakanta sa inyo, paborito nating kanta, Praise the Lord, praise the Lord. Pagdating ng problema, where's the Lord, where's the Lord? Nawawala na yung pananampalataya. Natatawa tayo, pero alam ko, seryoso itong topic na to. Sabi nila, pag ba ako naging Kristiyano na, mawawala na aking problema? Ang sagot ko, hindi, dadami pa. Baka. Pero pag naging Kristiyano ka, your problem has a purpose. Ang bawat problema, suliranin, pagsubok ng Kristiyano, may layunin. Dalawa, lagi. To strengthen you and to glorify God's name. Pero, paghahanda, sapagkat yan ay parte ng ating pamumuhay bilang sandatahang lakas ng puwersa ng Panginoon Diyos. Ano ba yung pananampalatayang hindi nagtitiwala? Example, pananampalataya na madalas pa rin mag-alala. Sino dito hindi na nag-aalala? Sino dito ang nag-aalala? Sino dito ayaw magtaas ng kamay? Di ba? Yung pananampalataya na kung umasta ay talunan. Pag nasa simbahan, our God is a mighty fortress. Pagdating sa labasan, kaya ako kukuha ng pantuwisyon. Yung, ano ba sa Tagalog yung dismay? Ano sa Tagalog yung dismay? Samayo? Hindi. Dismay yung parang ang laging takot. Oh, ba't ganun ang buhay? Ba't ganun ang buhay? Discouragement. Alam mo ba yung pag sinabi mo yung Christian ka, yung ma-discourage natural, pero yung normal mo lang discourage. Meron bang Kristiyanong ganyan? Marami. At dito sa ehemplo ng ating binasa, ang pananampalatayang hindi nagtitiwala ay nagpapakita ng ebidensya ng mga sinabi ko. At ito pa isa pinaka-importante na pinakita ng mga disipulo. Tumitigil manalangin. Tumitigil manalangin. Meron kang problema. Siguro, asawa, pera, anak, whatever. Christian ka. Maya-maya, parang hindi mo naman sinasabing ganito. Pero ganito yung takbo ng isip mo. Hindi na ako magpe-pray. Tagal-tagal ko na nagpe-pray sa'yo. Sunod naman ako ng sunod. Tapos, di mo naman ako dinidinig. Tapos sabi sa langit, gano'n ka na ba katagal nagpe-pray? Since 8 o'clock. Natatawa kayo dyan. Pero for some Christians, that's true. Actually, yan yung nangyari sa mga disipulo dito sa ating aralin. They stop praying. Nanghina ang loob. Nanghina ang loob. At sa akin, isa ito sa mga mensahe na talagang ako mismo. Alam mo, pag ang pastor kasi, ang tingin ko sa pastor, parang kusinero, naghahanda ng rekado para sa mga tao. Pero ito, ang dami kong nakain. Ako mismo yung kumain kasi this is a lesson for all of us. Sabi nung isang matalinong tao, courage
is fear that has said its prayers. Ang tapang, para sa Kristiyano, ay takot na nakapanalangin na. So it's true na kahit tayo mga Kristiyano, minsan natatakot pa rin tayo. Ngunit kung magkakaroon tayo ng tapang, ito ay dahil lamang sa tayo ay nananalangin. So ang punto ng ating katapangan at ng ating kumpiyansa ay dahil tayo nananalangin sa Diyos na may kapal. So 4 na punto po ang ating pag-aaralan. Ang una ay ang pagsubok. Nakikita natin kung paano sila sinubok. Ang saway, ang kapangyarihan, at ang aralin, ang pananampalatayang nagtitiwala. Una muna, ang pagsubok, the test. Makikita natin sa talatang ito. Sa talatang 14, pagbaba nila doon sa Mount of Transfiguration, nauna sila, merong lumapit sa kanila. Ito hindi nila kasama si Jesus sa simula. Bumaba sila, nauna sila. At nung sumunod na si Jesus, may sumalubong kay Jesus na may problema sa anak. Yung anak niya, na demon influence o demon possessed, diamonizomai sa Greek. Nang dumating sila sa napakaraming tao, lumapit kay Jesus ang isang tao, lumuhod sa harapan niya. So may sumalubong kay Jesus. Sabi niya, Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalaki, sapagkat siya ay may epilepsya at lubhang nahihirapan. Sapagkat madalas siyang bumabagsak sa apoy at sa tubig. Sabi niya, have mercy on me. Ito yung sinabi niyang maawa. That word in the Greek is malalim na yung pagdadalamhati, eleo. Deep anguish. Siguro sa mga magulang, ang pinakamatinding pagsubok ay sa anak. Hindi po ba? Siguro ako nung ako'y binata pa, napakamasarili ko. Kahit medyo umaaten na ako ng church, pag nagpe-pray kami, nagpe-pray, meron 5 fried chicken sa harap, huwag kang pipikit. Pag pray mo, dumudukot na ako. Kaya, in Jesus, thank you for this food. In Jesus' name we pray, amen. Oh, ba't isa na lang natitira dyan? Ko. Pero nung nagkaanak na ako, isusubo mo na lang yung fried chicken. Pag nakita ng anak mo, sarap ng drumstick, daddy. Sa'yo na lang. Hindi po ba? Isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa anak mo. So, may natural tayong pagmamahal. Kaya itong batang ito, nung mula pagkabata niya, siya ay meron ng impluensya ang demonyo. So, lumapit yung tatay kay Jesus. Sabi niya, ang aking anak ay merong epilepsya. Ngayon, yung word na epilepsya, sa original na lengguwahe, hindi epilepsya kung hindi yung tinatawag na seleniazomai, yung moonstruck. Yung epilepsy kasi, akala nila dati, na-demonize yung tao. Pero kasi nangingisay, Pero ang original na lengguwahe, yung tinatawag na moonstruck o ang iniisip nila, seleniazomai, na epektohan ng buwan. Akala nila, pag bilog ang buwan, parang nagkakaroon ng mental problem yung bata. Dito nga natin nakuha yung salitang moonstruck o yung buwan, narinig nyo ba ang salitang lunatic? Lunar. Buwan, lunatic. So that's the word. May nag-i-impluensya sa kanya, hindi nila alam kung ano. At sinasabi nung tatay, maawa ka sa akin. Kasi bata pa yan. Talagang binabantayan namin, hindi namin mapabayaan. Kasi etong binabasa natin, may parallel story to sa Mark, mas detalyado. Sabi, minsan nahuhulog yan sa apoy, minsan nahuhulog sa tubig, talagang man-to-man guarding. Hirap na sila dun sa problema ng kanilang anak. Naiimpluwensyahan ng masasamang espiritu o ng influence of the moon. Hindi nila alam. Ngayon, ang isang tao na hindi kumikilala sa Panginoon, madaling maimpluwensyahan ng dyablo yan. Lalong-lalo na yung tao na nakarinig ng katotohanan, ngunit ito'y kanyang tinatanggihan, maring mapasukan niya ng demonic influence, Diominids, Samanas, na i-influence. Pero dito sa pagkakataon nito, yung inilalapit ng magulang, hindi siya nasapian dahil may ginawang masama yung bata o may ginawang masama yung magulang. Hindi. Maliwanag yan dito sa ating
passage. Nangyari lang. Actually, God allowed it. So minsan may nangyayari, hindi natin alam kung bakit. Hindi kasalanan ng magulang, kasi yung bata, musmus pa lang, ganito na yung kanyang kondisyon. Ngunit, mabigat doon sa tatay. So ang sabi ng tatay, Panginoong Hesus, dinala ko siya sa iyong mga alagad, ngunit siya'y hindi nila mapagaling. So ito, pumapasok na tayo dun sa main part ng story. Nung narinig ni Jesus na hindi mapagaling ng mga alagad niya, mabigat ang reaksyon ni Jesus. Dito mo makikita ang isa sa pinakamabigat na emosyonal na reaksyon ni Jesus sa kanyang buong pagmiministro. At ito, pakinggan yung mabuti because this is very important para sa isang Kristiyano. Ngayon, dapat po nating malaman bago natin ituloy ang istorya na nung tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad upang maging mga disipulo at kanyang mga tauhan sa pagkalat ng magandang balita, binigyan niya sila ng kapangyarihan na magpagaling, magpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga mirakulo. This is a temporary apostolic gift. Parang tinawag niya si Pedro, kayo ay binibigyan ko ng kapangyarihan habang ako'y kasama niyo dito sa lupa para mapatunayan na ang sinasabi niyo ay mula sa langit na magpalayas ng mga demonyo, magpagaling ng may sakit, at gumawa ng mga mirakulo na nakita niyo rin ginawa ko. So, merong pagbibigay kapangyarihan at yan ay makikita natin sa Mateo 10:1 na pag-aralan na natin to. Tinawag ni Jesus ang kanyang 12 alagad at kanyang binigyan sila ng kapangyarihan sa masasamang espiritu upang kanilang mapalaya sila at pagalingin nila ang bawat sakit at karamdaman. Aba, ay meron pala. Ay bakit hindi nila mapagaling? Hello? Yan, critical. Napaka-importante sapagkat nagmintis sila sa kadahilanan na kung bakit na ikaw at ako ay nagmimintis din sa pamumuhay Kristiyano at kung bakit sila, katulad din natin ngayon, ay mayroong mahinang pananampalataya. Gusto niyo po bang malaman? Gusto niyo malaman ang dahilan? Bumalik kayo next week. Itutuloy natin. So, nung binigyan sila ng kapangyarihan, ito ay pangako. Kaya walang kadahilanan na nung lumapit sa kanila ang ama ng bata, ay hindi nila mapagaling yung bata. Sabi sa Lucas 10:17, makikita natin na hindi lamang nila tinanggap ang pagbasbas ng pagtanggap ng kapangyarihan na magpalayas ng demonyo, ito ay nilang nasubukan at naranasan. Sabi sa Lucas 10:17, bumalik ang 70 mga disipulo na may kagalakan na nagsabi, Panginoon, maging ang mga demonyo ay nagpapasakop sa amin sa inyong pangalan. Ay bakit ngayon ay hindi nila magawa? Yan ang tanong. At makikita mo mamaya na ang mga Kristiyano ngayon, daming natatanggap na aralin, daming natatanggap na pangako, ngunit ang buhay ay mahina. Yon ang pagsubok. Pangalawa, ang saway. Sumagot si Jesus. Ito yung sinasabi ko sa inyo, isa sa pinakamalalim na pagpapakita ng emosyon ng Diyos na nagsakatawan tao. At ito ay pinakita niyang reaksyon sa mga disipulo na nanghina o hindi magawa ang inutos sa kanila. O lahing walang pananampalataya. Nakikita mo yung reaksyon ni Jesus. Lahing walang pananampalataya. Napakasama. Hanggang kailan ko pa kayo makakasama? Gaano katagal ako magtitiis sa inyo? Parang sinasabi ni Jesus, nakita nyo na lahat ng miracles. Narinig nyo lahat ng pangako. Nakita nyo na ako'y bumuhay ng patay. Nagpalayas ng demonyo. Nagpakain ng libo-libo mula sa wala. I created food ex nihilo. Tatandaan nyo yung lesson na yun? He creates something out of nothing. At ngayon, pumalya kayo. Ngayon si Jesus malapit na umalis. Para itong tatay na nagtuturo sa anak na, anak, ang tagal. Parang naririnig ko nga yung boses ng Panginoon sa akin, EJ,
bakit minsan ang hina pa rin ang pananampalataya mo? Nagdududa ka pa rin. Nag-aalala ka pa rin. Nanghihina ka pa rin. Di ba, ang dami mo nang alam? Di ba, narinig mo na yung sinabi sa Bible na, don't be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, let your request be made known to God. Di ba narinig mo na yung sinabi na, all things work together for good? Bakit? Naku, paano kaya mangyayari sa amin? Ngayon dito, hindi naman sinusumbatan ng matindi ng Panginoon na parang pagalit ang kanyang mga disipulo. Parang palambing. Kaya gustong-gusto ko ang Bible, napaka-realistic. Oh, faithless and perverse generation, how long shall I be with you? Ngayon, papaliwanag ko sa inyo, ano ba nangyari? Bakit ba ganito? Hindi nila mapagaling. Nagpapagaling na sila, nakatanggap na sila ng pangako, ngunit dalawa ang pwedeng nangyari. Dahil nagagawa na nila ang pagpapalayas ng demonyo, naging overconfident na sila. Hindi na sila nagpe-pray. Siguro dati, Lord, ako, demonyo to. Palalayasin ko. Pray sila ng praise. Siguro nung malaunan, wala yan. Ginawa na natin yun. Demonyo, layas, go away. Bye-bye, see you. Or, nung una, laging mabilis ang pagpapalayas, pero minsan, just like in the life of a Christian, yung panalangin natin, pinag-iintay tayo ni Lord, di ba? Di ba? Minsan may pinapanalangin tayo, minsan, ang haba ng pag-iintay, at dahil dyan, somewhere along the line, tumigil na sila ng pagpe-pray at paghihintay. Sinabi nila sa tatay, hindi namin kaya, quit na kami, ayaw na namin. Kaya yung tatay, lumipat na kay Jesus. So this is an example na yung mananampalataya, mga disipulo, hindi na nagpe-pray, nagsumuko na. Tanong ko sa iyo, may pinagpe-pray ka ba ngayon na problema? Pangalawang tanong, katabi mo ba siya? Yeah. Possible, di ba? Kasi karamihan, pag nakakausap ko, lalo yung mga babae, Pastor, tagal ko lang pinagpe-pray yung asawa ko. Anong pinagpe-pray mo? Na magbago siya. Sa tagal ng pagpe-pray ko, ayaw magbago. Ano nang pray mo ngayon? Lord, take him home. Wag. Nag-give up na. So the disciples gave up. At ito, matindi ang response ni Jesus kasi ayaw niya na tayo ay may maliit na pananampalataya. So, ano bang ibig sabihin ng pananampalatayang nagdududa o hindi nagtitiwala? Totoong pananampalataya, ngunit nanghihina. Sino dito ang tunay may pananampalataya? Pag Kristiyano ka, may tunay kang pananampalataya. Ngunit, marami sa atin, yung tunay na pananampalataya, nanghihina. Nagbumibigay. Nagpe-pray, pero talunan. Kaya, tumitigil na. And this is what happened to the disciples. Kaya ang responde ng Panginoon, sabi niya, lahing walang pananampalataya. Bakit kayo ganyan? Pero sinabi niya, ba't niya sinabing napakasama? Mabigat yun Sa English, perverse. Okay, ba't napakasama o perverse? In the original language, yung word na perverse o yung napakasama ay yung picture ng isang palayok na parang, alam mo yung palayok na hindi pantay, yung parang distorted, yung parang, anong tawag doon? Kuwing, hindi pantay, tinatapon yun So ito yung sinasabi, kasi ang sinasabi niya, pag meron kang pananampalataya na hindi totoong naniniwala, yung iyong pananaw sa Diyos ay nakukuwing, hindi tama yung tingin mo. Sinasabi mo, is God real? Yes. Totoo bang may Diyos? Oo. Siya ba'y makapangyarihan? Oo. Siya ba ay siya ba nagmamay-ari ng lahat ng baka at lahat ng ari-arian sa buong mundo? Yes. Siya ba lumikha ng sanlibutan? Yes. Kaya niya bang sulbahin ang problema mo? Hindi ko alam Hindi ko alam. So pag ganun ang iyong, tinatawag ko, your operational faith, yung dineklara mong pananampalataya, tama. Pero yung operational faith mo,
hindi, pantay. Kuwing. What you declare and what you really believe are different. Sabihin ko sa ito, we're all like that. Lahat tayo ganyan. Kaya lang dapat ma-realize natin. Because faith is a gift. Pero aaminin mo muna, Lord, alam ko ikaw ang lumikha ng lahat. Alam ko nagpapalayas ka ng demonyo. Kaya mong sagipin ang aking asawa, ang aking anak. Ngunit, minsan nanghihina ang loob ko. Kaya bigyan mo ako ng lakas na patuloy na manalangin, na manalangin, na manalangin. Hindi mo pa binibigay ang aking panalangin sapagkat meron kang layunin. Siguro para ako'y palakasin o para ako'y pagpursigihin. Napaka-importante sa Diyos na tayo'y mapagpursiging mga Kristiyano. Sapagkat ang Kristiyanong hindi mapagpursigi, ang pananampalataya niya manipis. Pag may dumating na pagsubok, na katulad ng kay Job, na katulad ng kay Abraham, tayo'y bibigay. At ito ang nangyayari dito sa mga disipulo. Bumigay sila, tumigil sila, they stop praying, they stop believing. At ang Panginoon ay nagkaroon ng tinatawag natin na frustration sa kanila. Kaya nyo na nagawa nyo na, natanggap nyo na yung kapangyarihan at kautusan. Ngayon, wala na tayong kapangyarihang magpalayas ng demonyo. That's a temporal gift. Pero minsan, nagpapalayas ka ng demonyo, di ba? Sinasabi mo dun sa mga pasaway mo kasama, demonyo, lumayas ka. Malis ka. Iba yun. Okay, these are true devils. Hindi na. Pero ngayon, marami pa rin pangako sa atin na hindi ka naniniwala sa totoo lang. Sino dito ang nanlulumo paminsan-minsan? I know you love God. Alam ko, mahal mo si Lord. Pero minsan, lalong-lalo na pag mahal mo sa buhay, yun ang problema. O siguro sa lalaki, yung pagsusustento mo sa iyong pamilya. Alam mo, sa lalaki, yan ang pinakamabigat sa amin. Yung hindi namin masustentohan yung amin. When it comes to the man, it's our ability to provide. When it comes to the woman, yung kanyang pagpapatakbo ng kanyang household. Yan ang mga talagang bibira sa atin. Sabi ni Lord, O you of little faith, hindi para tayo pagalitan, ngunit para tayo ay encourage na magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka sa akin. At ang mga mabigat na pagsubok ay akin dinisenyo upang palakasin ang iyong maliit na pananampalataya. Napaka-importante sa Diyos na tayong mga mananampalataya habang lumalago sa ating pagkakristyano ay lumalakas ang pananampalataya. Dahil ba siya'y malupit na Diyos at maraming mga requirement? Hindi. Dahil mahal niya tayo. At ito ay plano niya sa ating buhay. Dito ko po na-realize habang ginagawa ko itong mensahe na to, kung gaano ka-importante sa Panginoon na ang Kristiyano ay totoong naniniwala sa kaniyang Diyos, hindi lamang pag ang ating buhay ay maayos at walang problema. Ngunit lalong-lalo na pag tayo may suliranin, God will test us to strengthen us. Sabi niya sa mga taga-Israelita, dito nasuya siya. Sabi niya, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso. Pinangakuan ng Diyos ang mga Israelita. Dadaling ko kayo sa lupang pangako, magtiwala kayo sa akin. Gumawa siya ng mga himala sa Ehipsyo at tinawid sila sa ilang at hinati ang dagat. Pero nung nawalan na sila ng tibog, alam mo ba kung anong Greek word ng tibog? Food. Wala na silang makain at mainom, nanghina sila, little faith. Ngunit ang dami ng pangako. Sabi sa kanila ng Panginoon sa awit, huwag ninyong papagmatigasin ng inyong puso gaya sa Meriba. They were demanding food and manna and food and water from God. Gaya sa araw sa ilang. Ano yung ilang? This is the day of testing for the Israelites. At lahat tayo dadaan sa day of testing. Bawat isa sa inyo, sa ating lahat, meron tayong tinatawag na wilderness experience. Okay? Gusto ni Lord, pagdating mo sa wilderness experience, Lord, hirap, sana matapos na, but I trust you. I trust you. Parang si Job, nawala lahat. Anong sabi niya? Ako'y lumabas ng wala, ako'y lalabas ng wala,
Blessed be the name of the Lord. Yan ang mga nakakapagbigay luwalhati sa Panginoon. Ngunit ang mga Israelita, sabi niya, wag kayong magmatigas. Nang tuksin ako ng mga magulang ninyo at ako'y subukin. Pakinggan niyo to. Bagaman nakita na nila ang gawa ko. Nakita nila ang miracle ng Panginoon sa Israel, nakita nila ang kapangyarihan, pero nung nagka-problema, nanghina. Hello? Ingat tayo, sapagkat madalas bilang Kristiyano, ganyan tayo. Ang dami ng blessing sa atin ni Lord. Ang daming beses na tayong itinawid. At ang tingin ko, masasabi ko yan sa bawat isang naririto. Pero pagdating ng problema, naku, parang pinabayaan ako ni Lord. Mag-ingat ka ngayon dyan. Sapagkat yan ay isa palang pagmamatigas ng puso. We have to trust God. Kahit yung tatay nung bata na napoposes ng demonyo, ay meron ding maliit na pananampalataya. Ngunit, ang maganda dito sa tatay, nung batang nasapian ng demonyo, na moonstruck, inamin niya. Ito yung sabi nung tatay doon sa bersyon ni Mark. Alam niyo mga storya sa gospel, pare-pareho yan, pero may mga version. Matthew, Mark, Luke, the Synoptic Gospels, and John. So, yung ibang version, sa Mark, nitong version sa Matthew, mas may detalye. Sinabi sa kanya ni Jesus, dun sa tatay, kung kaya mo, kasi sabi nung tatay, Lord, kung kaya mo, pagalingin mo siya. Sabi ni Jesus, kung kaya mo, tingin mo, kaya ko? Of course, kaya ko yan. Ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari sa kanya na nananampalataya. Agad sumigaw ang ama. Now listen to this. Isa ito sa pinakapaborito kong verse sa Bible. Sapagkat yung iyak ng tatay, iyak ko din bilang Kristiyano na maraming alam, ngunit minsan mahina. Pero gusto ko pa rin manampalataya. Sabi nung tatay, nananampalataya ako, tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. I believe, help my unbelief. That's a good prayer. Lord, naniniwala ako, kaya mong solbahin yung problem ko sa pamilya, sa pera. Pero Lord, mahina pananampalataya ko. Tulungan mo kong manampalataya. Now, that's a good prayer. Why? It's honest at humihingi ng tulong sa Panginoon. Mahina ba pananampalataya mo? Siguro dahil hindi ka humihingi ng tulong sa Panginoon, hindi ka umaamin, at tumigil ka na. God loves persistent prayer. Di ba sa Lucas, yung kanyang mga istorya doon na yung katok ng katok? Katok ng katok. Oy, bigyan mo akong tinapay. Sabi niya, kahit tulog na, tatayo dahil sa kulit. Bakit ganun? Gusto ni Lord, nagpe-pray tayo eh. Ang mga disipulo, tumigil. At sabi niya, oh, you of little faith. Faith na nagkukwit, bumibigay ng lulumo. So ano yung napag-aralan natin so far? Ang pagsubok, number 1. Ang saway, pangatlo, maiksilan to. Tapos, last point, ang kapangyarihan. Verse 18, sinaway ni Jesus ang demonyo at lumabas ito sa bata. Gumaling ang bata ng oras din yun. May tatanong ako sa inyo. Si Jesus ba, kahit anong problema, kayang solvent? Just like that? Yes. In the beginning, God created. So lahat kaya niyang isolve, di ba? Sa tingin mo ba, binibigyan ka lang ng problema ni Lord? Hindi ko gusto yung pagmumukha mo. Hindi ko gusto yung pagmumukha mo. Kaya lahat ng problema, hahayaan kong dumaan sa'yo. Why? Alam mo kung bakit? I don't like your face. Blasphemy, ano? God will never do that. Di ba lagi ko sinasabi sa inyo, ang lahat ng pagsubok sa isang Kristiyano, sinusukat ni Lord. Yan, kaya ni EJ yan. Teka, bawasan mo konti. Yan. Perfect sa kanya yan. Di ba yung pagtatalo ni Satanas at saka ng Diyos? Sige, bigay mo kay Job yan, pero hanggang dito lang. Why does God do that? Ba't ginagawa ni Lord yan? Para sa ating ikabubuti at sa kanyang ikaluluwalhati. Nang oras ding iyon, lumabas sa bata ang demonyo. Gumaling ang bata ng oras ding iyon. Sa gitna ng problema mo ngayon, umiiyak ka.
That's okay. It's okay to cry. It's okay to say, I feel sad. Pero sa gitna ng hikbi mo, sasabihin mo, Lord, I believe you. Sabi ng demonyo, ayan bumibigay na sa dami ng problema. Tapos binulong mo, but I trust you. Sabi ng mga demonyo, ano daw? Bossing, sabi nung alagad nung kalaban mo, sa gitna ng kanyang problema, nagtiwala pa siya. Ha? Diyan nanginginig mga dyablo sa mga Kristiyano. Hindi sa mga Kristiyanong malakas at walang problema. Sa Kristiyano, na kahit mahina, ang daming problema, yet still believes. Sa Kristiyano, na sa dami ng problema, humihikbi. Minsan nagko-complain pa kay Lord, ba't ayaw mo akong sagutin? Like the psalmist. And yet, ang huling salita, yet I will trust you. Alam mo, meron lang ilang ganyan ang Panginoon. He can do a lot. At yan ang inaasahan ng Panginoon sa mga disipulo. Sapagkat kaya niya namang pagalingin. Yung word na lumabas sa Greek, exerkomai. Dito siguro natin nakita yung salitang exercise. Exerkomai. Exercise. Isang pitik lang. Lahat ng problema natin, isang pitik lang ng Panginoon. Tatandaan mo yan. Bakit niya hinahayaan magtagal? Sapagkat meron siyang disenyo para sa iyo at para sa akin. Lagi tayong magtitiwala, Lord, alam ko po na ikaw ay lubos na makapangyarihan, ikaw ay lubos na mabait. These are the hard prayers. Pero pag natuto kang manalangin, bakit? Feel lang? No. Kasi alam mo ang salita ng Diyos eh. Si ano nga Lord eh? Si Job nga eh. Si Job nga eh. Napatay lahat ng anak eh. Naubos ang lahat ng negosyo. Anong ginawa ni Job nung nangyari yun? Nagpatira pa. Alam mo yung nagpatira pa? Bumaksak. Yumuko at sumamba. Wow. Sa akin, that's one of the most powerful verses in Scripture. He fell down and worshiped. Ano? Sumamba ka, ang yaman mo eh. Dami mong sasakyan, and you worship, okay lang. Pero nawala lahat, ang daming problema. You fell down and worship. Nagkakagulo sa impyerno, nagkakagulo sa langit, nakatingin sa'yo. Tingnan mo yung Kristiyano na yan. No? Hindi maipaliwanag ng kalaban, hindi mo rin mapaliwanag. You know why? That's the peace that surpass all understanding. Why? Because of your belief in God. Yan ang hinahanap ng Panginoon sa atin. At hindi mo kaya yan. That's why you must know the Word of God. The power is in the Holy Spirit and the Word of God. That's why we are called people of the Word. Tayo ay mga tao ng Diyos na alam ang kanyang salita. That's why I like memory verses. Sapagkat pag nag-aalala na ako, pinagpipray ko, Lord, sabi mo, nagwo-worry na ako, Lord, but you said, don't worry about anything. Lord, but in everything, sabi mo sa akin, sa pamamagitan ng pananalangin at pagsusumamo, na isuko ko ang lahat. So, isinusuko ko sa iyo ang aking kayamanan, sinusuko ko sa iyo ang aking anak, sinusuko ko sa iyo ang aking kapitbahay, kunin mo na siya. Hindi, biro na. But I trust you. I believe, help by unbelief. You better have these kinds of struggling prayers. Yan ang pakikidigma. You know, the Christian's battle is on our knees. Ngayon, teka muna, commercial. Gising pa kayo? Ngayon ko nakatingin sa akin, ang pinagsasasabi nito, hindi ko naintindihan. Dami siguro problema ni Pastor EJ. If you're not engaged in battle, okay, baka yung Christian life mo nasa ibang mundo, hindi biblical Christianity. Pagdating ng problema sa'yo, this is warfare language, okay? So, pinagaling niya. Last point. So, ano yung pag-aralan natin so far? Ang pagsubok, ang saway, ang kapangyarihan, at huli sa lahat, pananampalatayang nagtitiwala. Verse 19. Pagkatapos ay lumapit ng sarilinan ang mga alagad. Stop right there. Then the disciples came to Jesus privately. Lumapit kay Jesus ng sarilinan. Bakit sa tingin nyo sarilinan? Napahiya sila eh. Lord, dito tayo, walang tao. Hindi namin makaya. What happened? Kami na yung mga general. We are the pastor. Bakit hindi namin mapagaling samantalang natanggap na namin ng kapangyarihan, natanggap na namin ng kautusan, nagawa na namin ito mga to? Ayan. So ito yung pag-aaral natin. A Christian might be overconfident.
Maaaring sa una, dependent ka sa Kanya, nagagamit ka niya, pero maya-maya, nagiging tamad na. Hindi na tumatawag sa Panginoon. Nagiging tamad na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At maya-maya, sumusuko na, hindi na nagpe-pray, at bumibigay na. Ito ang nangyari sa mga disciple. At sila'y hinahanda ng Panginoon sa kanyang paglisan. At tandaan mo, ihahanda ka rin niya. Tulad na nagtanong sa akin, pinapangako ko sa iyo, aking kapatid, na habang nabubuhay ka sa mundong ito, ang suliranin ay magiging bahagi ng ating buhay. At sasabihin ko rin sa ito, habang ikaw ay nagagamit ng Panginoon, target ka. Hello? Target ka. So you better be prepared. Ngayon, sasabihin, ayoko nang magamit. Madidiscipline ka. Sapagkat naandito tayo dahil merong layunin ang Panginoon sa'yo. Hindi ko alam kung ano yon. Ikaw ba'y gagamitin niya sa iyong mga kaklase? Ikaw ba'y gagamitin niya sa iyong mga magulang? Ikaw ba'y gagamitin niya sa iyong trabaho? Ikaw ba'y gagawin niyang pastor, Sunday school teacher, D-group? You better find that. At pag nakita mo yan, lubos na kagalakan at matindi rin pagsubok. Sabi ni Steve Lawson, one of my favorite preachers, those whom God will use mightily will be tested mightily. Yung mga gagamitin ng matindi ng Panginoon ay susubukin din ng matindi ng Panginoon. So, ang sabi ng mga, bakit? Sabi niya, maliit kasi ang inyong pananampalataya, nabigay na sa inyo lahat, ngunit kayo nang hina at tumigil. Paano po ba natin ito lalabanan? Hindi mo alam ang aking sitwasyon, Pastor EJ. Hindi ganyan kalinaw na sinasabi mo na ganun-ganun lamang. Komplikado. Isa lang po, alam mo ba yung verse sa Bible na nasa Roma 8:28? Hindi mo maintindihan. Nagpapaka-Diyos ka. Ika'y sumusunod. Ikaw ay nagmamahal sa ating Panginoon. Itinatatwa mo ang kasalanan, ngunit hindi pa rin sinasagot ay yung panalangin. Bakit ganun? Para hindi ka manghina, ikaw ay maniwala sa pangako ng Panginoon sa mga Kristiyano sa Roma 8:28. At nalalaman natin sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanya. And all things work together for good. In the original manuscript, yung word na yon, hindi all things work together for good. Ang sabi, God causes all things to work together for good. Yung problema mo, kukunin ni Lord yan, yung paghihirap mo, gagamitin ko dito yan, para ang ending yan, lalakas ka at maluluwalhati mo ang aking. Lord, hirap na ako, but I believe na kontrolado mo ang aking sitwasyon. That's a difficult prayer, but that is a faithful prayer. Hindi na nangyari sa mga disipulo. Sabi niya, dahil maliit, bakit hindi namin magawa? Sabi niya, dahil maliit ang inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kung meron kayong pananampalataya na kasinlaki ng butil ng binhi ng mustasa, sasabihin ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon mula rito at ito'y lilipat at sa inyo ay walang hindi maaari mangyari. Now you've heard this verse all your life. Say to this mountain, move from here to there and that mountain will move. Di ba narinig mo na yan? Pero kung titingnan mo, parang bangga yung sinabi ng Panginoon. Una, sinabi niya, O you of little faith, kayong maliliit ang pananampalataya. Tapos maya-maya, ngayon, sinasabi niya, kung meron kang pananampalatayang maliit, teka, ano ba talaga? Ano ba gusto mong pananampalataya? Maliit o malaki? Okay. Ang sinasabi ni Lord dito, may pananampalataya na parang malaki, ngunit hindi naman talaga ito epektibo, sapagkat ito'y sa salita lamang. Ang sinasabi ni Lord, na tunay na pananampalataya, na kahit maliit na tulad na butil ng panakamaliit na buto na mustasa, ito yung pananampalataya. Nakikinig ba kayo? Baka naman nakamulat kayo, umihilig na kayo. Pakikurot mo nga yung katabi mo. Kasi importante yung sasabihin ko. The kind of faith that Jesus Christ is talking na kahit maliit ay very effective is tested faith. Pananampalataya na nananatili sa gitna ng matinding pagsubok. Yung pananampalataya na ang tagal nang nagpe-pray,
Tama naman yung prayer. Sagipin mo ang aking anak. Sagipin mo ang aking asawa. Gawin mo siyang makadiyos. Ngunit hindi sinasagot. Ngunit, Lord, kahit hindi mo sagutin to, mananampalataya ako. Kahit hindi ko makuha agad, mananampalataya ako. The kind of prayer that trusts. Hindi, mananampalataya ko sa iyo pag sinagot mo to. 6 months, Lord, ha? Sagutin mo to. 6 months, mananampalataya ko, but I give you 6 months. Kundi, walayan ko na tong bruho na to. Do you mean it, samanas? Sa kang demonyo. Goodbye. No. You said, Lord, and I know in my D group, there's a woman like that. 7 years. Nagpapakamakadiyos siya. The husband is not changing. Sabi ko, here's my question to you. She might even be here. You will submit yourself to your husband. Kahit hindi siya sagutin yung panalangin mo. But will you obey God and love your unlovable husband just to obey God? Nung una ayaw niya. But now she is. Kahit mamatay na ako, I'll obey. That's the kind of mustard seed faith na sinasabi ni Lord, if you have that kind of faith that believes in God, kahit matindi ang sitwasyon, that kind of faith will grow. At that kind of faith will move mountains. Gagamitin ko yung pananampalatayang ganyan. Kasi walang kondisyon at naniniwala kahit ibigay ko o kahit hindi ko ibigay o kahit tagalan ko ang sagot. This is true and tested faith. Ito yung klase ng pananampalataya na pag tiningnan ka ng mga paganong nakapaligid sa'yo, itong si brother, sister, ganyan na taga-CCF, pag maganda ang buhay, nagpapasalamat sa Panginoon, pero meron hindi pangkaraniwang reaksyon to. Pag may problema, umiiyak, ngunit nagpapasalamat pa rin. That is the mustard seed faith. Is your faith little faith and weak faith? Or is it little but true faith? Sinasabi ng Panginoon, yung ganyang klaseng pananampalataya na nagpupursigi sa paniniwala, it's the kind of faith that will grow and will be used. Itong pananalita ng Panginoon na, O you of little faith, o kayong maliliit ang pananampalataya, makikita mo, sinasabi niya lang to sa Christian. Hindi niya sinasabi to sa unbeliever. So ito, sinasabi niya sa atin na pinalalago niya. Noong ang mga disipulo ay natakot nung kasama nila si Jesus sa lawa sa Galilea. Bumabagyo, natakot sila. Kahit alam nila na, na kasama nila sa bangka ang lumikha ng sanlibutan, natakot sila. Ito yung sinabi ng Panginoon. Bakit kayo natatakot? Oh, you of little faith. Christians. Alam mo ba itong pinag-uusapan natin? This is for you. Palalaguin ni Lord yung maliit mong pananampalataya through trials, through pagsubok. Panginoon, natatakot kami, ang lakas na ng bagyo. Oh, kayong maliliit ang pananampalataya. Bumangon siya. So ang ginawa niya, sinaway niya muna yung mga disipulo bago niya sinaway yung unos. Kaya't bumangon siya at sinaway ang mga hangin at ang dagat at nagkaroon ng lubos na kapayapaan. Jesus is telling you, EJ, oh you of little faith. Anong problema mo? Negosyo? Isang ganyan lang sa akin yan. Ang gusto marinig sa akin ni Lord, alam ko Lord, isang ganyan lang sa yan. Pero maniniwala ako sa iyo, whether ganyanin mo o hindi. Wow! That kind of faith. Yung mga ginamit ng Panginoon, sa history ng Bible, ganyan sumagot. Yung natatandaan niyo ba yung tatlong magkakabarkada? Si Meshach, Shadrach, Abednego. Tatandaan niyo yung tatlong niyan? Sabi sa kanila nung hari, sumamba kayo sa Diyos-Diyosan, sabi nila. Hindi kami sasamba. Kaya kaming iligtas ng Diyos at hindi kami sasamba sa iyo. At ililigtas niya kami. At anong sinabi niya? Nila? But even if He doesn't, kahit hindi niya kami iligtas, kaya niya kami iligtas, ngunit kahit hindi niya kami iligtas, kami susunod sa Kanya. That's the kind of faith. What kind of faith do you have? Pananampalataya? Nananampalataya pag maayos lahat? Hindi pananampalataya yun. Okay? Yung pananampalataya, wala pang sagot, nananampalataya na. Nung si Pedro, na magiging punong Santo Papa daw pero hindi lang. Natakot siya. Naglalakad siya sa tubig.
biglang lumubog dahil nagkaroon ng problema, malakas na hangin. Nang mapansin niya ang hangin, natakot siya at nang siya papalubog na, sumigaw, Panginoon, iligtas mo ako. Inabot agad ni Jesus ang kamay niya at hinawakan siya na sinabi sa kanya, Oh, you of little faith. Ano na naman? You see that over and over. Oh, you of little faith. Only to Christians. Kasi, alam mo yung batang naglalakad, inaakay. That's what Jesus does to us. Inaakay ka niya. Oh, EJ, tayo, yakang-yaka mo yan. Nakalakad ka na. Nakalimang hakbang ka na eh. Inabot ka agad ni Jesus ang kamay niya, hinawakan siya, sinabi sa kanya, Oh, ikaw na maliit ang panampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Nung dumami na naman ng tao at wala silang maipakain, tinanong nila sa isa't isa, paano natin pakakainin to? At alam ni Jesus kung ano ang kanilang sinasabi at sinabi sa kanila, Oh, you of little faith. O kayong maliliit ang pananampalataya. Isa sa inyo dito, walang pantuition, pasukan na naman. Oh, you of little faith. Very important lesson. Kaya dito, makikita natin, dito sa mga binasa ko sa inyo, sa mga ilustrasyon na pag sinasabi ni Jesus na, O kayong maniliit ang pananampalataya, you of little faith. Dito yung gusto ng Panginoon na makitaan tayo ng pananampalataya na naniniwala kahit hindi pa natin hawak ang sagot sa ating mga kamay. Hindi pa maayos ang mga kapaligiran, hindi pa maayos ang ating mga kapamilya. Ayaw niya ng tinatawag na fair weather faith. Fair weather faith. Nananampalataya pag nakikita na at naandyan ang kasagutan. Gusto niya faith that persists. Faith that persists. Ang malaking pananampalataya ay nagtitiwala sa Diyos pag wala pang pera. Pag ang ating reputasyon ay nayuyurakan na wala tayong magawa. Pag tayo ay tinraidor at iniwanan ng pamilya. Habang ang unos ay malakas pa, nakakapit, tayo'y nagdadalamhati at natatakot. Sinasabi, Lord, I trust in you. I believe, help my unbelief. Ito po yung tinatawag na the Christian's workout. Dito tayo lumalakas. Bakit ginagawa ni Jesus to? Para palakasin ang ating pananampalataya, para palakasin ang ating pagdidepende sa Kanya, at karamihan, ito'y ginagawa ng Panginoon sa pamamagitan ng paghihintay. God makes us wait, but we hate to wait. Ayaw mo ba nag-iintay? Sa lahat ng ayoko, nag-iintay. Dati, pag nagluluto ka ng sinigang, 2 hours. Ngayon, mayroong microwavable sinigang. Ayoko pa rin mag-wait. Tagal naman ito, 5 minutes. We hate to wait, lalo na sa prayer. But God will make you wait to make your faith grow. At paano tayo palalakasin? Through testings and waitings and trials. At sabi niya, pag kayo'y nananampalataya ng merong pagpapatuloy, hindi bumibigay, walang kondisyon, makakuha man ng sagot o hindi, yan ang pananampalatayang nakakapagbigay luwalhati sa akin. Ngayon, ang pananampalataya niyan, dapat may basihan sa salita ng Diyos. Nananampalataya ka na He who began a good work in you will complete it. Ibig sabihin, siya na nagsimula ng buhay mo bilang Kristiyano, ito'y kanyang ginagabayan, and you trust God. At ang huling talata, ang ganitong pagsubok, yung demon possession, ay hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at pag-ayuno. Sinabi ito ni Jesus sapagkat nakita niya na dahil sa katagalan ng pag-iintay, dahil sa kawalan ng kapangyarihan, tumigil na silang manalangin. At sabi niya, you continue praying. And if possible, fasting. Ngayon, sa pagwawakas po, sana medyo nakanti ko yung inyong buhay. Sapagkat alam ko, marami dito na pumupunta dito sa CCF na may bit-bit na mga problema. Pero ang mensahe po natin yung, kung Kristiyano ka, yung bit-bit mo, pabaon ni Lord yan. Hindi ko sinasabing mawawala na yung paghihirap. Hindi ko sinasabing mawawala na yung pag-aalala. Ngunit gagamitin mo yan upang lumakas ang iyong pananampalataya. At ano ang
Number one antidote against worry, against little faith, you will meditate on God's Word day and night. Kaya ang sabi po sa mga Israelita, kayo ay magmuni-muni, pag-aralan ng salita ng Diyos araw at gabi. Then you will have success. Then you will be prosperous. Kaya dito po sa ating simbahan, sa mga pastor na kasama ko, sabi ko, mag-aral kang mabuti. Sapagkat ang itinuturo natin sa ating kapatiran ay buhay at kamatayan para sa kanila. Wala kaming kapangyarihan na tulungan kayo sa napakaraming suliranin. Pero pag kayo po ay maikonekta namin na mahalin at basahin ang salita ng Diyos, meron ka ng access sa lumikha ng lahat at kayang lumutas ng lahat ng ating suliranin. Ang sinasabi niya lang, kayo ay magtiwala at alamin ang aking mga pangako. Marami akong binigay na halimbawa sa inyo ng pananampalatayang nagtitiwala sa kabila ng napakaraming pagsubok. Si Job, sabi niya sa Job 13:15, though he slay me, I will trust him. Kahit ako'y kanyang patayin, ako'y magtitiwala sa kanya. Si Meshach, Shadrach, Abednego, yung tatlong bihag ng mga Hudyo. You know how old Meshach, Shadrach, and Abednego? Nung sinuway nila ang utos ng paganong hari na sumamba sa Diyos-Diyosan. 14 years old. 14 anyos na mga bata, no tumayo, pag hindi nyo ginawa to, itatapo namin kayo sa pugon na naglalagablab. Sabi nila, we will not obey you. God will save us, pero kahit hindi niya kami sagipin, we will trust Him. 14 years old. Alam mo kung ba't ganun yung mga batang yun? Matindi ang Sunday school. Nainatin na yan. Palagay ko talagang bugbog sa salita ng Diyos yan. Si Daniel, remember Daniel? 14 years old, pero siya ay naging prime minister. At nung medyo matanda na siya, pinapatigil siya magdasal. I will not pray. Tatapon ka sa hawlan ng mga layon at hindi mga kuting yun, ha? Those are big lions. I'll trust God. At kahit hindi niya ako sagipin. Lahat sila sinagip. Pero mas marami pang ehemplo sa Biblia ng mga Kristiyanong katulad ko at katulad nyo na nanalangin, ngunit hindi nasagot ang kanilang panalangin, ngunit nagtiwala at napaluwalhatian ang pangalan na kanilang dinadala, Kristiyano, hindi sa pagsagot ng kanilang hiling, hindi sa pagsagot ng kanilang problema, ngunit sa pagtayo nila sa kanilang pagtitiwala. Some were sawn in half, hinati sa gitna, yung iba ipinako ng patiwarik, yung iba ay pinakuluan, yung iba ay sinilaban. Ngayon, hindi na tayo ginaganon. Ngunit, naghahanap pa rin ng Panginoon ng mga Kristiyano na nagtitiwala sa Panginoon sa magandang sitwasyon at sa mahirap na sitwasyon. Sa pagsagot ng panalangin at sa paghihintay ng matagal na pagsagot sa panalangin. I will trust you. I'll obey you even though I wait. Sabi po nung isang matalinong tao, faith that believes is great faith, but faith that continues is greater. May problema ka ba? God is testing you. Pinalalakas ka niya. You keep praying. Lord, bigat. Can we all bow down? Can you bow down your head now? Kung meron kang problema ngayon, walang maliit at malaki. Lahat ng ating problema sa bawat isang tao ay calibrated, sinukat, upang ikaw ay mahubog sa anyo ng Panginoong Hesus. Pwede bang manalangin ka ngayon na sabi mo, Lord, nakikita ko ang kahinaan ng aking pananampalataya. Nakikita ko ang kaliitan ng aking pananampalataya. Give me the strength. Bigyan mo sa akin ang talino at ang lakas na magtiwala sa iyo, lalong-lalo na sa gitna ng unos, sa gitna ng paghihintay. Sana, Panginoon, mapaluwalhatian ko ang iyong pangalan sa pamamagitan ng aking buhay Kristiyano na nagtitiwala, hindi lamang pag ang kapaligiran ay maayos, ngunit lalong-lalo na pag mayroong mga pagsubok na dinala ka sa aking buhay. Lord, we thank you for your word. Thank you for the examples of the disciple. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin kahit kami mahina. Pinapanalangin ko, Panginoon, ang aking mga kapatid dito na may mga dinadalang problema. Lord, sana inyo na pong solusyonan ang aming mga problema. Maawa ka sa amin.
May iba dito, Lord, taon na ang kanilang binibilang. At minsan tumitindi pa. Kami po ay nagdedeklara na kahit ito'y mahirap, at pinapanalangin namin tumigil na, alam din po namin, Panginoon, na ito'y hawak mo at ikaw ay mapagmahal na Diyos na lubos na makapangyarihan sa lahat ng mga bagay na ito. Naniniwala kami, tulungan mo ang kaliitan ng aming pananampalataya. We love you, Lord, and we declare your sovereignty over our difficulties. We love you, Lord, at sana ang aming buhay ay maging kaaya-aya at magandang patotoo sa inyong pangalan. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon na namatay para sa amin, Panginoong Hesus. Lahat ay nagsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.